tandaan po natin, separation of powers between the executive and House of Representatives. Dapat yung House of Representatives, hindi dapat magpapagamit yan sa presidente. Hoy, Secretary General at yung Deputy ng Secretary General, violate ninyo yung separation of powers na nakalagay sa ating Constitution. Hindi pwede na kumampi kayo doon sa ating presidente. Dapat i-maintain ninyo yung independence ninyo dahil yan lamang ang tanging guarantee ng ating Constitution na ma-ensure na bawat branch ng ating government ay mapanagot sa isa't isa. Siguro kapag sinabi natin sa Secretary General na yung laman ng aming maleta ay cash, bakit tanggapin nila on that day? Kaya tayo mga kababayan, huwag po tayong matatakot basta't ang ating ikinikilos ay nakapaloob sa batas. Huwag po tayong matakot kasi kung yun ang kapalit ng ating paninindigan, meron pa pong isang makapangyarihan na maghuhusga sa atin sa tamang landas na ating tinatahak. Kapeni? Ka-Yvette, gusto ko lang sana ang tackle up natin for yung next natin is about the impeachment process. Order. At saka yung mga tungkol dun sa mga endorsing congressman. Order. But sinabi ko earlier that we must not name names. Kasi hindi naman lahat ng congressman na nakaupo kasi tapang na ito ng speech. Diba? I know na takot sila, pero pag hindi talaga sila doon sa mali, kahit na magpanggap pa sila na umaayon sila, may tatak na sila. So, bigyan nila ng value yung life nila at saka yung kanilang posisyon to do what is right. Para may sinumpaang tungkulin sila hinalan sila ng bayan, kaya napunta sila sa Kongreso para magbigay ng serbisyo para sa tao. Pwede po bang kayo na mag-moderate, no? Ang first na gusto kong malaman for the public to understand, why does the process require an endorsing congressman? Bakit nire-require ito? At what role endorsement play in the constitutional design? Tandaan natin, ang impeachment process ay political process, largely a political procedure. Kaya ang ating mga kababayan ay represented ng mga representatives natin sa House of Representatives. Kaya kung meron mang mag-uumpisa na kahit anong impeachment complaint, dapat political move pa rin ito. Kaya kailangan ng endorser or 1/3 ng members of House of Representatives ang magdala ng impeachment complaint. Hindi basta-basta tigi-isa lamang na private citizen ang magko-complain kasi nga naman kapag lahat tayo magko-complain na tapos sunod-sunod parang ang dami nilang ginagawa, i-istorbohin pa natin silang lahat. It's a political process and ang ating politics, ang dynamics niyan ay parating naglalaban yung executive, yung House of Representatives at yung judiciary. At ang parating bumubugbog dapat sa ating executive department ay yung mga members of House of Representatives. Kaya kung meron mang una dapat na umatake doon sa ating presidente, kung ma-ensure natin ang maayos na pamamalakad ng ating bansa ay dapat pangunahan ng mga members ng House of Representatives. At kami, na mga private citizen at taong bayan ang nagbibigay dapat ng suporta sa kanila. At any rate, kung ano man ang damdamin ng taong bayan, yun dapat ang dalhin ng bawat miyembro ng House of Representatives. At hindi natin may tatanggi at this point. Sawang-sawa na ang taong bayan, ayaw na namin ng kakorupsyonan at gusto na namin managot si BBM, hindi natin may tatanggihan kasi obvious na obvious. Sila ang may kasalanan. Inamin na rin nila na sila yung grupo na nagnakaw. Nagtuturoan nila. Obvious na sila. Obvious na obvious ba kung sino dapat ang dapat nating panagutin? Ang question na lang ngayon, sino ang paniniwalaan natin? Si Zaldico na kasama nila sa conspiracy or yung kanilang palusot? Kung nasa korte yan, automatic, impeach na kaagad at convicted si BBM eh. Napakadali. Kaya hindi nakapay. Ano na Kaya lang? hindi pwede i-file kasi convict. Kaya hindi pwede i-file. Totoo yan, Madam Penny. Kasi napakadali. Alam mo yan, Attorney Yvette, napakadali mag-convict kapag lahat ay umaamin na. Halimbawa, ang isang kaso, grupo, sindikato, yung gumawa ng kalokohan. Hindi nila itinatanggi yung modus operandi nila. Hindi nila tinatanggi kung sino yung participants. Nagtuturuan na sila kung sino-sino yung dapat managot. Identify na natin lahat ng mga taong yun. Ang issue na lang ngayon ay kung sino yung credibility na paniniwalaan natin. Yung credibilidad ba ni Zaldico o yung credibilidad ni Claire?
na nagsasalita on behalf of the President. Kapag nasa korte ka, titingnan mo lang naman kung ano yung kalidad ng statement ng bawat participant. Ano yung kalidad ng statement ni Zaldico? Question, pinesenta niya na sa atin ang lahat ng detalye. Yung modus nila na paggamit ng unprogrammed appropriations, ng pagnakaw ng private funds, ng PhilHealth, ng PDIC, yun ang ginamit nila na pagbigay ng 2 billion SOP sa Malacanang every month sa pag-deliver ng mali-maletang 57 billion doon sa Forest Park. Everything fits doon sa kwento. Paniwala, ngayon tignan natin yung burden na i-disprove yung statement ng iyong co-conspirator nasa isang conspirator na. Ano ang sagot mo? Kung ang sagot niya AI, ang dali namang pabulaanan, sino ang paniniwalaan mo? Malamang automatic convicted silang lahat. Oh. Actually, ang isa kong sususugan sana, pero pag nagsalita si Attorney Harold, parang nasasagot na lahat Napapasa niya ba yung mind ng mga moderator? At sasabihin ko sana, in theory, endorsement is supposed to be what? A procedural bridge to allow the institution to act. But in practice, can it become a gatekeeping choke point? Yes! Since it is a political process, ang mga politiko naman pwede nilang gamitin yun para i-stymie o i-thwart or i-frustrate ang accountability ng ating presidente. Obviously, yun ang ginagawa nila. Pero, tandaan po natin, separation of powers between the executive and House of Representatives. Dapat yung House of Representatives, hindi dapat magpapagamit yan sa presidente. Kung ano man ang agenda ng presidente, hindi dapat yan may ipag-alay yung House of Representatives. Bagkus, dapat sila ang unang mag-question. Sila ang unang mag-bring to account ng executive department. Pero ano ang ginawa nila? Kampi-kampi silang lahat. Baka yung sinabing wala akong authority na gawin yan, baka galing pa kay BBM. Yung sinasabing wala silang authority na tumanggap. Hoy! Secretary General at yung Deputy ng Secretary General, violate ninyo yung separation of powers na nakalagay sa ating Constitution. Hindi pwede na kumampi kayo doon sa ating Presidente. Dapat i-maintain ninyo yung independence ninyo dahil yan lamang ang tanging guarantee ng ating Constitution na ma-ensure na bawat branch ng ating government ay mapanagot sa isa-isa. Kapag hindi na napapatupad ng maayos yung mechanics na yan sa ating Constitution, walang totoong demokrasya sa ating bansa at nakikita natin yun ngayon. Alam mo ang galing niya. Alam mo kung bakit? Sabi ko sa iyo, yung tatlo sanang ilalatan ko sa kanya, nasasagot na kapag ng advance. Kaya ngayon, babasahin ko 2 kaagad. Hinanda namin ito for you. Actually, sasabihin ko sa next ko is when support arose. Not because evidence failed, but because the environment changed. Just like what happened last week. What does that tell us about the real body of law or power pressure? Plus, wait lang, alam ko sasagutin mo akong diretso. How do you explain to supporters that this isn't about kulang ang resibo? Bit-bit nyo nga isang maleta. Pero maleta to ng mga reklamo. Ebidensya, hindi ito maleta nung nasa Remoa. Ang tatanungin natin, kulang ang resibo? But about transactional politics, where the system punishes anyone who step forward. Ganun ba nangyari last week? Tapos next ko pa, dahil dire-diretso talaga si attorney. If impeachment is the people's mechanism, what's the risk when it can be blocked before it ever enters the system? What happens to check and balances? Yun ang problem. Siguro kapag sinabi natin sa Secretary General na yung laman ng aming maleta ay cash, bakit tanggapin nila on that day? Sana binlock mo, attorney. Oo nga po. Kaya mahalaga na merong transparency sa ating government. Kaya nga, buti na lamang complainant ako at nag-live ako on that day at nakita nila yung kanilang kabulastugan. Hindi katulad na nangyayari sa ating mga ibang transaksyon sa gobyerno na una pa lamang lumalaban ka ay, Sir, bawal mag-video dito. Hindi po ako nag-consent sa video. Buti na lamang ang gagaling ng members ng aming impeachment team. Andun ka agad nagsalita si Atty. Topacio, hindi pwede! Public official ka, performing public duty. Kaya lahat dapat ng ginagawa mo, nakikita ng public at wala kang expectation of privacy dito. Dapat makita ka live. Kapag hindi mo ginagawa ang tungkulin mo
mo, dapat kang managot sa taong bayan at yun yung nakita ng taong bayan. Na hindi tinutupad ng Secretary General ang kanyang trabaho, ang kanyang deputy, at lahat ng members ng House of Representatives, sila mismo ang kasabwat ng ating Presidente para i-frustrate ang mga democratic processes na nakasaad sa ating Constitution. Alam mo, kaya kita, sususugan ko kasi after nun ikaw na eh. Oh. Because you are the moderator. Kaso, medyo mahina po kasi yung connection ni Sir Rob nasa Malaysia. Ah, okay. Gusto pumasok, pero hindi kinakaya. If impeachment is the people's mechanism, what's the risk when it can be blocked? Sinabi ko kanina, nasagot mo, eto ngayon. What message does it send when you talk about accountability, but when accountability is not resolved through open debate, but through intimidation? And why should even non-supporters care? Doon sa mali. Then, so the question isn't why didn't you fight? The question is why does the system make fighting costly for those who want accountability? Because we have a devil for a president! A tyrant! Kapag hindi niya sinasagot or sinusunod ang damdamin ng taong bayan, isa lang ang ibig sabihin niyan. Inuuna niya ang kanyang sarili, pinoprotektahan niya ang kanyang sarili to the detriment of the public. Kanya mismong tinatalikuran ang kanyang obligasyon sa konstitusyon. Kapag hindi niya na pinagbibigyan na umandar ng maayos ang mga democratic mechanisms ng ating konstitusyon, panahon na mara mas lalo siyang matanggal sa kanyang pwesto dahil hindi niya na sinusunod ang mandato ng taong bayan. Ito, mas dangerous ito para sa kanya. Bakit? Kapag sinusunod natin yung intra-constitutional process of impeachment para siya ay managot, at yun pa ay tinakwart niya, ini-stymie niya, pinofrustrate niya, ano na lamang alternative ang iniiwan niya para sa taong bayan? Pinipilit mo ba ang buong Pilipinas na magrevolusyon laban sa iyo? Yun ba ang sinasuggest mo, sir? Huwag niyo kami i-push! Ang init ng umaga ngayon. So, Mataas ang sila ng wala, actually. ano,